natin ang epekto ng kasalanan sa buhay ng tao. Hindi lamang problema ang pwedeng dumating sa ating mga kaibigan. Hindi lamang problema sa pangangailangan. Meron din pong mga kaibigan na problema sa karamdaman, problema sa kalusugan. Basahin po natin mga kaibigan ang Deuteronomy chapter 28 verse 15. Sabi po ay ganito, pero kung hindi kayo makikinig sa boses ni Yahweh na inyong Diyos at sundin ang lahat ng kanyang mga kautusan at kanyang mga batas na sinasabi ko sa inyo ngayon, darating ang mga sumpang ito sa inyo at matatapunan kayo. Isusumpa kayong mga nasa lungsod at isusumpa kayong mga nasa kabukiran. Isusumpa ang inyong mga buslo at ang inyong mga labangan ng pagmamasa. Isusumpa ang bunga ng inyong katawan, ang bunga ng inyong lupa, ang paglago ng inyong mga baka at anak ng inyong kawan. Isusumpa kayo kapag kayo ay pumasok at isusumpa kayo kapag kayo ay lumabas. Magdadala si Yahweh sa inyo ng mga sumpa, pagkalito at mga pagtutuwid sa lahat ng mga bagay na gagamitin ninyo ng inyong mga kamay hanggang sa kayo ay mawasak at hanggang sa kayo ay mabilis na mapuksa dahil sa inyong masasamang mga gawain kung saan itinakwil ninyo ako. Kaibigan, ito ang kaparusahan ng kasalanan. Merong sumpa na daladala ang kasalanan at yan ngayon ang umaalipin sa napakaraming tao. Kung titignan niyo yung mga kaibigan, ang taong naging alipin ng bisyo, may sumpa, napakahirap lumaya sa bisyo, napakahirap lumaya sa iba't ibang uri ng bisyo, yan ay sumpa. Napakahirap lumaya sa utang, yan ay sumpa. Napakahirap lumaya sa kahirapan, yan ay sumpa. Kaibigan, yan ay sinasabi ng Biblia. At ang lahat ng ugat ng problema sa mundong ito, nagsimula lang sa kasalanan. Sa simpleng kasalanan na sinasabi ng Diyos kay Adan at Eva, huwag mong kakainin ang bunga ng punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at ng masama. Pero ito po ay nakain nila at ang kasalanan ay pumasok sa kanila. At nung sila ay nagkaanak, mga kaibigan, ang kasalanan na kanilang nagawa ay tumaloy sa kanilang mga anak. At alam nating lahat, mga kaibigan, ayon sa Bible, tayong lahat ay mga lahi ni Adan. Tayong lahat ng mga taong nabubuhay sa mundo ay nagmula kay Adan. Dahil sila ang unang tao na nilikha ng Diyos. At totoo ang sinabi ng Bible, walang matuwid, wala kahit isa. Romans chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ng tao'y nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. And because of that, mga kaibigan, sabi ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan, Romans chapter 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya yung binasa natin, mga kaibigan, nung sinasabi ng Diyos kay Adan at kay Eva, yung mga bagay na mangyayari sa kanila dahil sa kanilang pagsuway sa Diyos, sabi ng Panginoon sa uling bahagi ng pangungusap, ikaw ay nagmula sa alikabok at ikaw ay babalik sa alikabok. Tayo po ay hinulma ng Diyos, ang tao ay hinulma ng Diyos mula sa putik, mula sa lupa. At pag tayo'y namatay, babalik tayo sa lupa. Subalit ang kaluluwa ng tao ay hahatulan ng Diyos ayon sa kanyang ginawa. Pero sabi ng Bible, sapagkat ang lahat ng tao'y makasalanan, ang lahat ng tao'y parurusahan ng kamatayan. At ang malungkot dito, mga kaibigan, kamatayan hindi lamang ng pisikal na katawan, kundi maging espiritual na kamatayan.
Ito mga kaibigan, ang malungkot na katotohanan na kapag tayo'y binawian ng buhay at hindi tayo nakapagsisi sa kasalanan at hindi tayo nanumbalik at naglingkod sa Panginoon, tayong lahat po mga kaibigan ay mapupunta sa tinatawag at pinapaliwanag at isinulat sa Biblia na tinatawag na impyerno. Ang impyerno ay isang lugar para sa dyablo at sa mga demonyo. Subalit ang dyablo ay patuloy na inaagaw ang tao upang mapasama doon mga kaibigan. Pero ang katotohanan ngayon kaibigan, 2,000 taon na, mahigit 2,000 taon na ang nakakaraan. Si Jesus ay namatay para sa iyo. Mga kaibigan, ito po ang magandang balita. Si Jesus ay namatay para sa iyo at para sa akin. Mahigit 2,000 taon na ang nakakaraan. Inialay ni Jesus ang kanyang sariling buhay upang tayo'y maligtas sa sumpa ng kasalanan. Upang tayo'y makalaya sa sumpa ng problema. Kaya nga sabi ng Bible, yung una nating binasa kanina, Matthew chapter 11 verse 28, sabi ng Panginoong Hesus, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nabibigatan lubasan yung mga pasanin at kayo ay aking pagpapahingahin. Sa paglapit mo sa Kanya, tutulungan Kanya sa iyong problema. Iyan po ay isang himalang pagkilos ng Diyos. Maging kami hindi namin alam kung paano nalutas sa mga problema na meron kami noon. Pero sa simpleng paglapit namin sa Diyos, sa simpleng paglapit namin kay Jesus, lahat po ng problema na aming mga mabibigat na problema na kinaharap namin noon ay amin pong napagtagumpayan. So ganun pa man, may mga problema pa rin ngayon, pero ang pagkakaiba, meron na kaming Jesus na kasama. Masabi ko lang mga kaibigan, kami po ng aking asawa, nung kami po'y bagong mag-asawa pa lamang, kami ay hindi makapag-adjust. Lagi kaming nag-aaway. Walang araw na hindi kami nag-aaway. Hanggang isang araw, minsan nagkakasakitan na kami. Mga kaibigan, alam niyo po mga kaibigan, minsan pinagpasyaan namin maghiwalay. Pero kaibigan, dahil sa biyaya ng Diyos, lumapit kami sa Panginoon. At ito ay inayos ng Diyos. At ngayon masaya po kami naglilingkod sa Panginoon. Masaya kami na naglilingkod sa Panginoon. Kasama ng 3 kong anak. Kaibigan, isang kwento po kaibigan sapagkat ako'y nagtrabaho sa Saudi. Meron pong kwento doon kaibigan na isang babae na siya ay pumunta sa Middle East upang magtrabaho para iahon sa kahirapan ng kanyang pamilya. Wala siyang ibang ginawa kundi trabaho, accommodation, kasi hindi po siya DH. Siya po ay nagtatrabaho sa mall. Kaibigan, nung time na yon, niyayaya siya ng iba niyang mga katrabahong Pilipino rin para gumimik, mag-inuman, pero hindi po siya sumasama. Dahil ang gusto niya makapag-ipon para ipadala sa kanyang pamilya at pagka-uwi niya, pagkatapos ng kanyang kontrata, magtatayo sila ng negosyo. Alam niyo pong nangyari, isang araw tumawag ang kanyang biyanan. At sabi ng kanyang biyanan, huwag mo nang asahan ang asawa mong lalaki sapagkat meron na siyang iba. Gumuho ang mundo ng babaeng ito mga kaibigan. Isang babae na tapat na pumunta sa Middle East upang magtrabaho dahil mahal niya ang kanyang pamilya, upang iahon ang kanyang pamilya, subalit mapabalitaan niya, nagloko ang kanyang asawang lalaki. Gumuho ang kanyang mundo. Nung time ng pagkatapos ng kanilang trabaho, siya na mismo ang nagyaya sa kanyang mga katrabaho na mag-inom. At nung sila'y lasing na, sabi po niya, binanggit niya mismo ang ganitong mga kataga, sino ang gustong tumikim sa akin? Mga kaibigan, nakakalungkot. Ang babaeng ito, napariwara ang buhay. Sumama kung kani-kanino dahil sa problema
na pariwara ang buhay. Kaibigan, ang problema, dadalhin ka niyan sa kabiguan. Pero ang Panginoong Hesus, tutulungan kang maresolba ang problema.